Hello, Pinoy Angels here. Mag-unboxing tayo and review ng SJ Cam SJ4000 Air as what you can see in the screen. At ito po ay from Tom Lee Shop sa Shopee. Magbibigay po ako ng review sa binili kong product sa kanila and hopefully ma-feature din nila doon sa kanilang store. So, ang pinaka target natin dito or ang gusto ko i-share is yung mga experience na na-encounter ko, mga dapat iwasan or mga dapat hindi gawin pagka bumili ka lang ganitong klase lang action camera. Tapos syempre magkano at sulit nga ba pag bumili ka ng ganito? Is it worth the investment? Unang inisip ko sa ang reason ko bakit binili ko to is nag-iisip ako ng or something na pwede ko invest sa YouTube channel ko na which is niisip ko sana if ever kapag invest ako yung hindi masyado mahal pero malaking tulong sa channel or in vlogging. So ito nga naisip ko bumili ng action camera pero iniisip ko nga baka hindi siya lekit or madali lang masira. So, November 27 ko siya binili and ngayon ay December 7 na. So, more than a week na ginagamit ko siya. So, ang tip ko lang is try nyo rin explore kung paano siya gamitin. Madali lang naman siyang gamitin. So, before that, shoutout muna sa mga estudyante ko sa Jose Rizal University, sa mga senior high school students ko sa grade 11, especially sa M11D na advisory ko, E11A, E11G, M11B, at sa mga grade 12 students ko rin na E12J, E12L, E12M, and of course yung bago kong hawak na section is H12E, and sa Harmonia sa hawak ko na club. Going back to our topic, ilalagay ko pa yung description ng Tom Lee Shop sa Shopee where I bought this SJ Cam action camera. So first thing first, syempre bago ka bumili ng isang action camera o any gadget naman, you will look onto the rating ng mga product. Syempre titingnan nyo kung mataas yung rating, mga feedbacks ng mga customers. So that's what I did. Nung una ko nung nakita, syempre tinitignan ko muna yung mga price. Ang daming naglabasa ng mga action camera na parang China, walang tatak. Merong mga lower than 1,000, meron din higher than 1,000, meron 3,000. And of course, yung pinaka legit talaga is yung GoPro. So, nag-research din ako sa YouTube, ano yung pwedeng magandang camera na which is mura lang pero sulit. So, I came up to this brand, SJ Cam. Ang iniisip ko kasi, at least sana may tatak para naman hindi nakakatakot na baka 1 week lang ay sira na agad. So, napili ko ay SJ Cam. Upon browsing, nakita ko less than 2,000. The price is only 1,933 if I'm not mistaken, or 1,930. And then, iniisip ko syempre, sabi ko baka hindi naman tumagal or 1 week lang, sayang lang, or magtatapon ka lang ng pera. So, I read yung mga reviews, nakita ko, okay naman daw yung quality, yung picture and video. And of course, syempre may duda ka pa rin, baka kakilala lang ng store yung gumawa nun or mga relatives lang. So, anyway, I took the yung sugal or tinry ko pa rin and ordered one camera nga, which is eto na nga yun. And then surprisingly, totoo yung isang sinabi doon ng isang customer na kinabukasan i-deliver na agad. Order ako ng November 27 and then November 28 kinagabihan nandun na agad yung camera. Tapos of course yung store very accommodating, nagchat-chat agad sila, sabi nila on the spot na ship out na agad nila kapag
order ko pa lang. Binayaran ko na siya online via GCash. And yun, sabi ko kasi nag-request din ako sana mabilis lang. Kinabukasan ng gabi, hindi ko in-expect na talagang isang araw ko lang siya makukuha. Ito na yung kinagabihan na na-receive ko yung product. Naka well packaged naman siya. Medyo yan. Kinagabihan na yan. Medyo parang luma yung box pero hindi naman siya naka-affect sa mismong product. So yan siya yung parang unboxing ko pero hindi naman siya naka-box. So ang tawag yan, unplasting lang pala. Ayan. Tapos naka-bubble wrap siya, nakakahon. And then yan, SJ Cam. So marami na ako nakita mga feedback or unboxing, more on yung mga paano siya gamitin. So alam na natin yan. Actually kahit hindi mo naman siya aralin ay ma-explore mo naman, matututunan mo talaga kung paano siya gamitin. So unang tingin ko pa lang mukhang astig na siya, no? Yan. Tapos, ayan, 4K 30 frame per second siya, di Wi-Fi, and pwede siya ng under the water up to 30 meters. Tinignan ko yung mga laman niya sa loob. Ayan. So, sobrang excited ko nga pala. Isang masishare ko ay hindi ko alam na dun sa 1,933 hindi pa pala kasama yung SD card, no, which is isa sa mga pinakamali ko. So once na yung nung na-receive ko tong action camera na to, tinry ko na agad siya pero ayan, kung mapapansin nyo 1080p 30 ang kanyang naka-default. So wala pa siyang SD card niyan. So tinanong ko yung store seller, hindi man pala kasama dun sa package yung SD card. So ang ginawa ko ay ginamit ko yung SD card dito na meron ako, yung nabili ko lang din sa Quiapo for 64 gig. Pero yun yung isa sa mga pinakamali na ginawa ko. Ito pala yung sample ng picture na kuha galing sa SJ Cam. So, isa, dalawa. So, kung makikita nyo, bali meron na akong cellphone na gamit, which is ang isang maganda rin sa action camera na to, na SJ Cam. Meron siyang application na madadownload sa Play Store. Ipapakita ko dyan kung pwede kong maipakita kung anong itsura niya. And sobrang dali niya nga lang gamitin. So kung makikita nyo, ginamit ko na siya pang pic to try kung paano yung quality ng picture niya. Kung makikita nyo rin, nandun na yung helmet ko. Ito na yung helmet ko. Tinry ko na rin isalpak yung strap or yung pinakalagay ng action camera. So hindi ako masyado nag-focus dito sa quality ng picture. Contented naman ako sa quality, pero syempre meron naman namang SLR, meron naman tayong camera for that. Ang pinaka main goal or main use naman natin na action camera, syempre pag nagta-travel vlog tayo, moto vlog and sa outside. So kailangan talaga ma-try kung ano talaga yung quality niya in terms of capturing ng video sa labas. Itong tinry ko siya, so actually sobrang excited ko nga. Ginamit ko na agad siya kinabukasan, November 29 ata yun, Sunday. Ginamit ko na siya pang vlog dun sa pamimigay namin ng t-shirt at mga sandwich and juice dun sa mga squatter area sa may Quiapo saka sa may Santa Mesa. Yun, shoutout nga pala kay Madam Exebarg. Siya yung sponsor nung second sahod ko. Galing pa yun dun sa birthday live stream ko noong October 21. So dahil sa excitement sa pagmamadali ko, hindi ko na hinintay bumili lang SD card kasi nga dun sa package na 1,933 hindi pa kasama yung SD card na which is later on ko lang to in order. 95 mbps yung speed niya
na which is ayun, ito talaga dapat yung pinakasaktong ginagamit sa isang action camera. Ayun yung isang pinakamali ko na sinugal ko agad yung SD card ko na na mumurahin, and ang nangyari hindi ko na capture or na-corrupt lang yung action yung mga video na binlog namin doon. Sayang talaga kasi yung mga moment na na-capture namin, yung mga binigyan namin t-shirt sa sandwich, hindi na maibabalik. So, nung una nagreklamo ako dun sa store, sabi ko bakit ganun, hindi naman pala legit yung 4K quality lang video kasi nakorap. Tapos sabi nung store, sabi niya usually daw 1080p yung ginagamit ng mga nagmo-motovlog. Sabi ko naman, bakit 1080p? Kaya nga ako bumili lang 4K para magkaroon ng 4K quality na video. And then medyo nagdududa na ako and parang nag-regret na ako na bumili ako ng SK action camera 4K nga. Pero iniisip ko pa rin, malaki yung kinakabahan na ako. Sabi ko baka hindi worth it yung binili ko. Mura nga, mukhang napasubo naman ako. Kaya in that day din, umorder na rin ako ng SD card sa kanila. 64 gig, 500 pesos lang. So, nakaabang yung thoughts ko na pag ito hindi pa rin gumana, tapos ay hindi pa rin talaga ganun ka-legit, medyo bibigyan ko sila ng pangit na rate. Parang ganun yung nasa utak kasi medyo bad trip ako. Dahil hindi nga, nakorap nga yung nung lahat ng vlog namin na nakaka-disappoint talaga na hindi ko na capture yung napaka-importanteng vlog na yun, na nasayang lang lahat. Namit ko na pala nun ay body strap. Ito, yung nabibili rin sa Shopee. Doon ko nilagay yung action camera. Hindi siya advisable gamitin yung body strap pagka motovlog. Ito yung tinry kong gamitin sa video recording and audio. Tignan ko kung ano itsura niya. So, ito yung quality ng audio niya. So far naman, okay naman. Medyo HD rin siya kung mapapansin nyo, pati yung sa mukha nakikita. So, pero I think mas okay pa rin pag iba. Hindi siya maganda rin na Although kung gusto nyo naman siyang gamitin pang personal vlog or for recording, uubra naman siya. Ito yung first na record ko din nung ginamit ko yung camera. Ginamit ko siya pang-prank din sa isang student ko na para ma-try din. Ang gamit ko ay yung body strap. So pagka wala ka naman sa motor or magbablog ka, pwede nyo siyang gamitin. Mas okay siya para yung focus nung angle mas kuwang-kuha. Yan. So, ayun yung student ko na paprank ko sana pero medyo sablay din. Popost ko yung separate video about that. Lastly, ito na yung mga quality nung kuha ko nung nag-video ako using body strap. So, medyo hindi maganda pag body strap and maalog. Kitang-kita naman na maalog. So, advisable talaga siya ilagay sa helmet talaga. So, ang isang tip na masasabi ko is just keep on trying na trial and error kung anong pinakamagandang angle, saan siya pwede ilagay, or sa helmet. Ayan, makikita nyo matagtag. So, ayan yung mga mali sa mga ginawa ko. So, eto, meron naman ako isa na nilagay ko na ngayon siya sa helmet. Ito yung testing nung anak ako sa binyag. At ayan, mapansin nyo, tinatry kong i-monitor yung itsura nung captured.
using yung cellphone. So, based on the capture naman, okay naman siya kasi hindi ko masyadong alam kung paano i-angulo yung action camera. So, meron naman dito isa. Ito yung actual nakuha ko sa Commonwealth nung medyo gamay ko na yung kung saan naka-angle yung camera, tapos kailangan medyo straight yung body mo kasi medyo naibababa ko yung angle. So, pagka average height ka or matangkad ka, sakto lang siya. Pero pagka maliit na tao ka, kailangan nasa tuktok ng helmet. So, ito yung sample ng kuha ko sa Commonwealth. So, kung mapapansin nyo, minomonitor ko pa rin through cellphone yung angle ng camera, which is maganda kasi madali mo mamomonitor kung ano itsura niya, hindi ka manghuhula. Ito yung kuha na medyo gamay ko na yung position ng action camera sa helmet. Yan. Meron pa nga ako dito magandang kuha na na-capture ko to. Yan sa may QC to. Yan. So, maganda yung quality niya pagka ayos yung pwesto sa helmet. Sa antip lang sa helmet, so ito hindi siya dapat nakababa. Yan. Kailangan nakaangat siya mismo dito. And sa mga maliliit na tao, medyo hindi advisable na maglagay ng mount strap sa helmet kasi yung angle ng action camera hindi masyado kita yung sa highway. So, yung iba nilalagay talaga sa ulo. Pero sa akin naman, kaya naman, medyo average height naman ako. Medyo hindi lang nakapwesto ng maayos, babaguhin ko pa. So, ito yung mga kuha nung nag motor or tinesting ko siya sa QC. Yan, sa Commonwealth din. Ito yung sa Commonwealth. Yan, so, maganda naman yung quality ng video niya and yan, sulit na sulit yung kuha niya. So, ito yung tinry ko walang dalang cellphone and tinry ko kung kaya kahit walang monitor. Kung mapapansin nyo medyo putol, mali pa rin yung pwesto nung ano and i-adjust ko pa yan. So, compared naman sa naka-body strap at naka-helmet, hindi obvious yung alog and mas ma-okay siya. Kahit na gumagalaw-galaw ka, nasusundan niya yung or hindi nababago yung quality ng video. So, overall, sulit naman talaga no, para sa mga nagsisimula pa lang. And, yan, pwede kayo mag-invest. Kung gusto nyo ng murang action camera for a start para matry nyo muna, ma-experience nyo muna kung paano gamitin. So, sa mga dati na pangarap nyo lang magkaroon ng ganyan, at least sa murang halaga meron na agad kayo. So, don't forget to visit Tom Lee Shop. The best yung shop na yan. Sa kanila ko binili yan and napaka-accommodating nila. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko and God bless you all. Thank you po.